Basahin natin sa pahayag 2. At babasahin natin sa talatang 12 hanggang 17. Ang ating pong pangangaral ngayong umaga ay ang sulat sa iglesia sa Pergamo. Ito ang pangatlong iglesia na sinulatan ng Apostol Juan patungkol sa mga bagay na nais ng Panginoong Hesukristong ayusin sa iglesia, sa mga iglesia, hanggang hindi pa siya bumabalik. Sa talatang 12, at sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may 2 talim. Nalalaman ko kung saan ka tumatahan, sa makatuwid bagay sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas. At iniingatan mong matibay ang aking pangalan, at hindi mo ikinakaila ang aking pananampalataya, kahit ng mga araw man ni Antipas na aking saksi, aking taong tapat na pinatay sa gitna ninyo, na tinatahanan ni Satanas. Datapwat mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo, sapagkat mayroon ka diyang ilang nang hahawak sa aral ni Balaam, na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katitisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang magsikay ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyosan at makiapid. Gayon din naman na mayroon kang ilan na nanghahawak sa aral ng mga Nikolaita. Magsisi ka nga, o kung hindi, ay madaling paririyan ako sa iyo at babakahin ko sila ng tabak ng aking bibig. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siya ay bibigyan ko ng isang batong puti, at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Pagpalain ng Panginoon ng pagkabasa ng kanyang salita sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kagaya ng lahat ng sulat na binasa natin, lagi nag-uumpisa sa katangian ng ating Panginoong Hesukristo. At kung mapapansin ninyo, yung katangian ng ating Panginoong Hesukristo, yun din ang pinanggagalingan ng kanyang otoridad upang kanyang hikayatin, o kung hindi naman sawayin, o hindi naman kaya pangakuan ang iglesia. At mula rin sa kanyang katangian, doon din siya nangangako ng pagpapala, ng buhay na wala hanggan, ng mga makalangit na gantimpala sa lahat ng mga magtatagumpay sa pananampalataya. At dito makikita natin na ang Panginoong Hesukristo ay may matalas na tabak na may 2 talim. Ngayon, kung babalik tayo sa chapter 1, verse 16, itong tabak na ito ay lumalabas sa kanyang bibig, at sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin, at sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. Ang ipinahahayag dito ay ang kapangyarihan ng salita ng ating Panginoong Hesukristo na lumalabas sa kanyang bibig. Sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, inilarawan siya bilang isang mananakop, na siya ang sasakop ng kaharian ng Diablo sa daigdig na to, at si Hesukristo ay magtatagumpay. Babasahin natin sa pahayag 19.
Sa chapter 19, verse 15 ay mababasa natin na ang Panginoong Jesucristo ay waring nakasakay sa kabayo. At meron ditong mga description. At ito ay symbolical na description. Sa ibang panahon, ipag-aaralan natin. Pero basahin natin sa talatang 15. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas. At sa pamamagitan nito'y susugatan niya ang mga bansa. So lumalabas na bibig, sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo na espada, sinasabi diyan sa Kabanata 2, ay nakadisenyo bilang isang paghatol sa kanyang pagbabalik. Sa pamamagitan ng espada ng kanyang bibig ay susugatan niya ang mga bansa at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal. Ipinapakita rito na sasakupin ng ating Panginoong Hesukristo ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang salita. Walang ibang kaparaanan sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Maraming kaharian na ginamitan ng armas at ng mga material na bagay, maraming imperyo ang binuo sa pamamagitan ng negosyo, komersyo, at ang iba naman ay pananakop. Pero ang kaharian ni Kristo ay lumalawak lamang sa pamamagitan ng kanyang salita. Diyan lang tayo sinasakop ni Kristo kung ang kanyang salita ay may paghahari sa ating mga buhay. Ngayon, makikita mo dito na yung espada na lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagparito, hindi yan literal na espada. Bakit? Sapagkat pag tinignan mo yung konteksto niyan, at ikinumpara mo yan sa 2 Tesalonica 2:8, kapag ka bumalik si Kristo at madatnan niya ang Antikristo na naghahari-harian dito sa lupa, paano niya lalabanan? Ganito ang sinasabi ng 2 Tesalonica 2:8. At kung magkagayoy mahahayag ang tampalasan, napapatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig. So makikita mo sa ganong kaparaanan, sa pamamagitan lamang ng hininga ng kanyang bibig o sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, tandaan natin na ang lahat ng kasulatan ay ibinigay sa pamamagitan ng hininga ng Diyos. Kaya sinasabi sa Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at ito'y mas matalas sa kahit anumang tabak na magkabila ang talim. Ngayon, dito tayo sa sulat. Babalikan natin mamaya yan at diyan tayo magtatapos. Sapagkat nandyan din ang babala ng ating Panginoong Hesukristo. Dalawang bahagi uli. Nauna, pinansin ng Panginoon yung mabuting bagay na ginagawa ng iglesia sa Pergamo. At pangalawa, kagaya ng sa unang iglesia sa Efeso, meron siyang nakitang pagkakamali. Merong sumbat ang ating Panginoong Hesukristo sa iglesia sa Pergamo. Ngayon, pumunta tayo sa talatang 13. At mababasa natin na sila ay pinarangalan ng Panginoon sa kanilang pagiging matapat. 2:13 ng Apokalipsis. Nalalaman kung saan ka tumatahan sa makatuwid bagay sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas, at iniingatan mong matibay ang aking pangalan at hindi mo kinakaila ang aking pananampalataya. Isang mabuting bagay. Walang ibang nais madatna ng ating Panginoong Hesukristo sa lupa kung siya ay babalik ngayon, kundi pananampalataya. Kanyang sinabi sa mga alagad,
Kung babalik kaya ang anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Nabasa natin sa banal na kasulatan, kung walang pananampalataya, ang tao hindi magbibigay kaluguran sa Diyos. Kung kaya't maganda sa mata ng ating Panginoong Hesukristo ang pananampalataya, ang pagtitiwala ng kanyang mga anak. Lalong-lalo na kung ang iglesia ay nadadaan sa mga pag-uusig. Alam mo, madaling sumampalataya sa Panginoon pag wala tayong problema. At minsan pagdududahan natin kung totoo ba ang pananampalataya natin o hindi. Pero kapag dumaan tayo sa mga suliranin na kagaya ng pinagdaanan ng mga taga-Pergamo, maiintindihan mo kung anong ibig sabihin ng pananampalataya na kinalulugdan ng Panginoon. Lalong-lalo na nakita mo rito na sa kanilang kalagitnaan may Kristiyano na pinatay. Pag nandito tayo sa Pilipinas, nakakabalita tayo ng mga Kristiyano sa China na pinugutan ng ulo, mga ipinakulong, mga tinorture, nakakabagbag sa kalooban. Pag nabalitaan mo sa Saudi Arabia, sa mga Muslim country, may mga hanggang ngayon, may mga ginigilitan pa rin ng mga Muslim na mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Para kang sinuntok sa tiyan. Ganun ang pakiramdam. Pero isipin mo, isa sa mga kapatiran mo sa iglesia, hinuli. Pagkatapos nakita niyong lahat, pinatay dahil sa pananampalataya. Parang kagaya ni Stephen sa chapter 7 ng Gawa, hindi ba? Na si Stephen kinaladkad diyan papunta doon sa liwasang bayan at pinagbabato hanggang sa mamatay, at ang pasimuno ng kamatayan ni Stephen si Apostol Pablo nung hindi pa siya nakakilala sa Panginoong Hesukristo. Ganun pa man, kahit na nakita nila yung nangyari sa kanilang kapatid, hindi sila napanghinaan ng loob. Bakit? Sapagkat itong kapatid nila, hindi niya ikinahiya si Kristo hanggang sa kamatayan. Pag dumaraan tayo sa mga suliranin, sa palagay mo, hindi ka nagiging kalakasan ng iglesia. Kasi ang sabi ng ilan, wala silang naiaambag sa gawain sapagkat sila'y mahirap. Alam mo, yung hindi mo ikinahihiya si Kristo kahit anong hirap mo, kalakasan niya ng iglesia. Hindi natin kailangan magpasikat sa ating mga kapatiran. Katapatan sa Panginoon. Ang kayamanan natin sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, nakita ko ang inyong pagtitiis at katapatan, kahit pa sa gitna ninyo, meron kayong kapatiran na pinatay alang-alang kay Kristo. Ang iglesia ng Panginoon na hindi parang grupo ng mga daga na pag nabulabog, nagpupulasan. Kung hindi, lalong dumidikit, lalong tumitibay, lalong mahirap patayin. Pero mayroong isang bagay na kakaiba sa Pergamo, sapagkat sila ay nakapwesto sa sentro ng pag-uusig. Sinabi ng Biblia, nabasa natin, alam ko yung lugar mo, nandun ka sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas. At nabasa pa natin, na tinatahanan ni Satanas. Ang lugar ng Pergamo ay lugar ng maraming Diyos-Diyosan. Pero ang pinakasikat sa Pergamo, at ito napupuntahan pa hanggang ngayon sa Asia Minor, yung kanilang kulto na tinatawag si Asclepius. Kung hindi mo matatandaan yan,
Pag tinignan mo yung simbolo ng mga nasa medical profession, yun. Sapagkat itong kulto na to sa Pergamo, lahat ng gustong gumaling, pumupunta doon. Nag-aalay sila ng sakripisyo doon. Ang sabi ng mga komentarista, parang yung simbahan ng Lourdes ng unang panahon. Doon nakapila yung mga may sakit, sa pag-asa na naghihimala yung Diyos-Diyosa na yan. Hanggang ngayon, sikat pa rin ang Pergamo sa bagay na yan. Ang mga tao sa buong Roman Empire, diyan pumupunta. At makikita mo yung impluwensya niyan, yung nga sinabi ko, yan ang yung simbolo, yung ahas. Nakikita mo, yan ang simbolo ng medical profession. Alam natin sa Biblia, isa lang ang Diyos na ahas, si Satanas lang. Sa Revelation 12 verse 9, makikita natin ang matandang ahas na tinatawag na Diablo, ang Satanas na dumaya sa buong daigdig. Maraming pamamaraan ng pandadaya ang Diablo, pero isa sa mga bagay na ginagamit niya, kayamanan, kapangyarihan, kasikatan. Para lang huwag matuon ang atensyon ng tao sa tunay na Diyos at sa pagsamba. Hindi niya nakikita ang kanyang tunay na kalagayan. Sapagkat nangangako ang mga Diyos-Diyosan sa sanlibutan na mga bagay na gusto ng tao, ang pita ng mata, pita ng laman, mga kataasan ng isip, hindi niya nakikita na kailangan niya ng banal na espiritu. Kailangan niya ng pagsisisi, kailangan niya ng pananampalataya. Isipin mo ang iglesia na nasa gitna ng isang syudad na sumasamba at deboto sa Diyos-Diyosan. Sila'y tinatawanan ng mga tao, sila'y pinapatay, sila'y inuusig. Gayunpaman, hindi nila ikinahiya si Kristo. At hindi yun naging hadlang sa kanilang pagsulong sa pananampalataya. At yang isang mabuting bagay sa Panginoon. Pangalawa, makikita mo. Nandito sa talatang 14 hanggang 15. Bagamat ang iglesia sa kabuuan ay tinatawag na matapat, marami sa kanilang mga miyembro ay nanghahawak sa hindi magandang doktrina. Yung impluwensya ng sanlibutan malakas. Bagamat ang iglesia ay matapat kay Kristo, may mga nakapasok sa iglesia ng Pergamo na nanghahawak sa mga doktrina na ayaw ng Panginoon. Basahin natin. 14. Datapwat mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo, sapagkat mayroon kadyang ilan na nanghahawak sa aral ni Balaam. Kanina sa ating mga Bible reading, siguro ilang beses natin narinig si Balaam. Sa Deuteronomy, sa Micah. At dito nabasa natin. Na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katitisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang magsikain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at makiapid. Ano yung doktrina ni Balaam? Saan kilala si Balaam? Si Balaam, propeta siya, sabi sa banal na kasulatan, na inupaan siya ng mga kalaban ng Israel, ng hari ng Moab, tama ba ako? Hari ng Moab. Si Balak, nasumpain ng Israel. Alam niyang hindi yun gagawin ng Diyos. At ayaw yun ng Diyos. Kaya lang, ginawa niya pa rin. Bakit? Kasi pinakitaan siya ni Balak ng pere. Pinakitaan siya ng material na bagay.
Sa Biblia, yan yung propeta na kahit alam niyang mali, ginawa niya pa rin kasi may pangako ng pera. Mababasa niyan kung kayo I suggest pag uwi niyo sa bahay, basahin niyan sa Numbers 22 hanggang 25. Verse 1 hanggang 4. 4 na chapter. Makikita mo rito sa salita ng Panginoon, ito si Balaam. Tinuruan niya si Balak na hari ng kalaban kung paano niya lalagyan ng katitusuran ang bayan ng Diyos. Isipin mo, kahit anong salita ni Balaam ng masama sa Israel, hindi nakikinig ang Diyos sa kanya. Sapagkat hindi susumpain ng Diyos ang kanyang bayan. Kaya lang, alam nitong propeta na to, na kung sakali ang bayan ng Diyos susuway sa Diyos, yari sila sa Diyos. Di ba? Kapag ito mismong Israel sumuway sa Panginoon, papaluin sila ng Diyos. Kaya dahil sa yung kanyang mga sumpa ay hindi umubra, tinuruan niya si Balak kung paanong itong Israel ay makikipagkompromiso para yung kanilang mga Diyos-Diyosan pumasok doon sa Israel. Para yung kanilang mga immoral na gawain gayahin ng Israel. At doon nagalit ang Panginoon sa kanila. Yan ang doktrina ni Balaam. Ang doktrina ng pakikipagkompromiso sa mga bagay na ayaw ng Diyos na ang kapalit material. Matapat ang iglesia sa Pergamo, kaya lang nakita ng Panginoon, meron dyan sa inyo. Susuway ang kapalit, pera. Kita ng Panginoon. Gagawa ng masama kahit na alam niyang hindi yan gusto ng Diyos. Ang kapalit, panandali ang sarap. Panandali ang ligaya. At ang masaklap pa sa panahong ito, sasabihin, anyway, mabiyaya naman ng Diyos eh. At sasabihin ba, bakit sino bang hindi nagkakasala? Si Balaam ay larawan ng isang huwad na tagapagturo. Basahin mo doon sa 2 Pedro. Kapag nagbababala ang mga apostoles, gumagamit sila ng mga halimbawa sa lumang tipan. At isa sa ginamit nila si Balaam. 2 Pedro 2:15, mababasa natin. Na pagkaalis sa daang matuwid, ay nangaligaw sila. Sino bang pinag-uusapan dito? Verse 1, ngunit may nagsisilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro, na mga papasok sa lihim ng mga makapapahamak na mga hidwang pananampalataya, na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na mga tataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. May mga maling doktrina na papasok sa iglesia ng Panginoon. Kasama nun mga maling practice na dala ng mga false Christians. At minsan, mga pastor ang numero 1 hindi ligtas. Mga church leader ang unang-unang mga compromiser. Mga elder sa iglesia ang unang-unang backslider. And verse 15, na pagkaalis sa daang matuwid ay nangaligaw sila. Isipin mo, nasa daan na sila ng matuwid, naligaw pa. Bakit naligaw? Iniligaw ba sila ng Panginoon? Hindi. Kaya sila naligaw, umalis sila sa daang matuwid.
palibhasa'y nagsisunod sa daan ni Balaam, na anak ni Beor, na nag-ibig ng kabayaran ng gawang masama. Datapwat siya'y sinasaway dahil sa kanyang sariling pagsalangsang, na isang asnong pipi ay nangusap ng tinig ng tao at pinigil ang kaululan ng propeta. Sa mga hindi binigyan sa Sunday school, ayaw siya ng Diyos payagan. Ang ginawa niya, sumakay siya sa asno niya. Dahil sa ayaw niyang paawat, pati asno, sinaway na siya. Ang sabi ng banal na kasulatan, yung katigasan ng ulo na sobra, ang tawag doon, kaululan. Alam mong hindi ka papayagan ng Diyos, pililit mo pa rin. Sunod niya pati daga, sasawayin ka. Yan ang daan ni Balaam. At sabi ng Panginoon sa iglesia sa Pergamos, marami sa inyo na nangahawak sa ganyang paniniwala. Hindi mo mahahalata yan. Bakit? Makikinabang ang buong iglesia eh. Sino ba na iglesia nang ayaw ng may pera? Sinong iglesia ang ayaw na may malaking offering? Sinong iglesia nang ayaw ng maraming pakinabang sa lupang ito? Pero nakakalimutan natin, naghahandog tayo sa Diyos ng mga bagay na galing sa masama. Sumusuway tayo sa Diyos, sasabihin natin, para sa ministry. Kaya minsan lang tayo pinagpapala, wala ng kasunod. Minsan ka lang nakakatikim ng kaaluan, sunod nun, palo na. Itong mga bagay nito, sinasabi ng Panginoon sa atin upang madatnan niya tayo na matapat sa Kanya. Hindi para tayo sirain ng Panginoon, kung hindi para magsiyasat tayo ng ating sarili. Nakagaya na sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga Pilipos, hindi ko hinahanap kung anong ibibigay nyo. Ang hinahanap ko, bunga ng pananampalataya. Sapagkat kahit kailan, sabi ni Apostol Pablo, my God shall supply all my needs. Pero ang makipagkompromiso at gagamitin natin ang pangalan ni Kristo, hindi natutuwa ang Panginoon dyan. Yan nagkakandilit-silit ang mga ministry at mahirap makabawi, alam nyo yan. Kaya pag diniretso natin talatang 19 o talatang 18, sapagkat sa pananalita ng mga kapalaluan na walang kabuluhan ay umakit sila sa masasamang pita ng laman sa pamagitan ng kalibugan, doon sa nagsisitakas sa namumuhay sa kamalian, na pinangangakuan ng kalayaan samantalay sila'y mga alipin ng kabulukan. Hindi ba tunog yan? Nakakalungkot man isipin, ganyan na ang larawan ng mga baptista sa sanlibutan. Nagsasalita tayo ng kalayaan, pero alipin tayo ng kung ano-anong mga pita ng laman. Malaya tayo kay Kristo, walang makikialam sa atin, soul liberty. Pero di mo nakita, alipin ka ng sanlibutan. Alipin ka ng pera. Alipin ka ng tao. Bakit? Paano mo nalaman? Siyempre, pinapili ka kung si Kristo o yan. Pinili mo yan, hindi naman si Kristo eh. Sapagkat ang nadaig ni numan ay naging alipin din naman yaon.
Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa pagkahawa sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa sa mga nang una. Isipin mo, magtaka ko, parang hindi siya pabuti, palala. Paano? Sunod na sunod sa doktrina ni Balaam. Paano ka mapapabuti? 21, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka. Manapapansin, mga Kristiyanong paulit-ulit, magsisisi, tapos uulitin uli. At sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Sa madaling salita, yung aso, kinakain niya yung sinuka niya. Yung baboy, kahit paliguan mo, babalik sa pusali. Anong kapalit? Alang-alang sa mga pangako ng sanlibutang ito. Itong doktrina na to ang bumibihag sa tao para tumalikod sa pananampalataya. Ang doktrina ni Balaam, hindi mo mahagilap yan sa mga iglesia. Pero sinasabi ng Panginoon, at kailangan natin itong hindi papayagan, mga kapatid. Hindi natin dapat ito payagan. Marami na tayong kapatid na namatay sa gera at hindi yun kagagawan ni Kristo. Hindi sila nagtiwala kay Kristo. Na mas mabuti pa sanang hindi nila nalaman ang katotohanan. Na pagkatapos nilang malaman ang katotohanan, nagsipagtalikod sila sa daan ng Panginoon. Di ba parang si Judas? Nakilala niya si Jesucristo. Nakita niya ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Nakasama niya 3 taon. Si Judas nasa front seat ng Ebanghelyo. Nakita niya lahat. Simula sa bautismo ni Juan. Sapagkat yun ang kinakailangan sa pagka-apostolis. Pero sa huli, pinagpalit niya lang si Kristo sa 30 perasong pilak. At alam natin si Judas, walang kaligtasan. Sapagkat sinabi ng Panginoon, siya'y anak ng kapahamakan. Makikita ng Panginoong Jesucristo na problema ng iglesia sa Pergamos, merong doktrina dyan na hindi nyo namamalayan, yan ang umuubo sa inyo. Maraming Kristiyanong worldly, hindi solid na doktrina ang umuubo sa simbahan, sapagkat salita ng Diyos yan. Ang umuubo sa simbahan, maraming taong pumupunta sa loob ng simbahan na ang puso nila malayo sa salita ng Diyos. Pupunta sila para marinig nila kung anong gusto nilang marinig. At ang mga mangangaral, minsan sumusunod na rin. At nadadaya na natin ang Ebanghelyo ni Kristo. Bakit? Kung hindi magbibigay yung miyembro, saka mo nakita ng doktrina, kahit huwag ka na magsimba, basta mag-offering ka. Ha? Huwag nating sadyain, mga kapatid.
mawawasak ang pananampalataya natin. Unang Timoteo 1:19. Isang bagay na dapat matutunan ng lahat ng Kristiyano. At sinasabi ko sa inyo to na may kasamang kabigatan ng puso sapagkat mahal ko kayo sa Panginoon. Ingatan mo ang pananampalataya at mabuting budhi na nang ito'y itakwil ng iba ay nabagbag tungkol sa pananampalataya. Hindi pwedeng alam mo ng masama, ginawa mo pa rin. Kasi ang sabi mo, malakas ang pananampalataya mo. Si Jesucristo ay namatay para iligtas tayo sa kasalanan. Hindi ko sinasabing magpa-ipokrito tayo o magpaimbabaw tayo na parang hindi tayo nagkakasala. Pero alam mong ayaw ng Diyos, huwag mong pilitin, labanan. Anong sa palagay ninyo sa pakikipaglaban sa pananampalataya, anong kalaban mo? Kahirapan? O si Satanas? Sinong kalaban natin? Yung wala kang pera o si Satanas? Nahihirapan tayo kasama ng mga tao sa sanlibutan ito, pero nahihirapan ba tayo dahil sinisikap nating sumunod kay Kristo? Kaya pagsikapan sa biyaya ng Diyos, ingatan mo ang pananampalataya, ang mabuting budhi. Totoo, lahat ng kasalanan napapatawad. Totoo yun. Ang Diyos ay matapat sa sino mang magsisisi. He is faithful and just to forgive. Ganyang kabuti ang ating Panginoon. Wala tayong ginawa para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Ang tawag doon, biyaya ng Diyos. Pag diniretso mo yon sa 2:1 ng unang Juan, at ito'y hindi binabasa ng marami, ang mga bagay na ito'y sinulat ko sa inyo pang huwag kayong magkasala. Subalit ko ang sino man magkakasala, meron tayong tagapamagitan sa Ama, si Jesucristo na matuwid. At si Jesucristo ay nangungusap ngayon sa iglesia at ang sabi niya, meron akong nakita sa inyo na nangahawak sa doktrina ni Balaam. Tignan mo pa yan si doktrina ni Balaam. Pumunta ka sa Judas 11. Sa aba nila, sapagkat sila'y nagsilakad sa daan ni Cain. O kilala mo si Cain. Na nagsidaluhong na walang pagpipigil sa kamalian ni Balaam dahil sa upa. Lagi talagang may kapalit na material. Na nagpahamak sa pagsalangsang ni Kore. Kaya magkakapatid yan eh. Magkakatropa yan. Si Balaam, si Cain, si Kore. Dagdag mo si Judas. Yan. Magkakapatid yan eh. Kaya mga kapatid, ang doktrinang ito ay hindi dapat nating hayaan ng una maging practice ng ating mga kalooban. Huwag. Dahil ilang beses pa ba natin kailangang paulit-ulit daanan yung mga pagsalangsang natin sa Panginoon para matuto tayo. Nasubukan mo ng ilang beses, huwag mo nang ulitin. Nung nagsalita nga si Duterte, huwag mong subukan. Ang mga adik nakinig eh. Ikaw, adik ka ba? Ang Panginoon nagsasalita, when you hear His voice, harden not your hearts. May mga Biblia tayo, hindi ba? May mga Biblia tayo. Mabasa natin eh. Sapagkat yun ang ibig sabihin, ito ang sabi
noon na naglalabas ng espada sa bibig. Yun ang epekto noon. Na ang salita ng Diyos ay kailangang tumagos sa ating mga kaloob-looban. Kung si Kristo ang mangungusap sa atin, sa panahon na kailangan natin ng encouragement, ma-encourage talaga tayo. At sa panahon na kailangan natin ng pagsaway, talagang masasaway tayo. Yan ang ating panuntunan sa iglesia. Kung ipinagbabawal ni Kristo, bawal yan. Wala akong karapatan na hindi yan ipagbawal kung ipinagbabawal ni Kristo yan. Pero kung sinabi ni Kristong gawin natin, di gawin natin. Yun ang sinasabi ng Great Commission. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Sabi ni Jesus Christ, at ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Purihin ang Panginoon sa matapat na tagapagligtas. Salamat sa Panginoon. Binubulungan tayo ng sanlibutan. Naggumaya tayo sa sistema ng sanlibutan. Pero huwag tayong papayag. Sapagkat babalik ang Panginoong Hesukristo. At ako'y lubos na naniniwala. Kung ano lang ang pinagagawa ng Panginoon, yun lang ang gagawin ko. Kung ano lang ang sabi ng Panginoon, yun ang tutuparin natin. Dahil babalik ang Panginoon. At hindi siya magkukulang sa atin. Kung hahanapin natin yung mga bagay na gusto natin, malamang hindi natin makuha na hindi tayo susuway sa Diyos. Pero kung hahanapin natin yung kailangan natin para mapaglingkuran si Kristo, hindi natin kailangan sumuway para mapunan ng ating pangangailangan sapagkat ang Diyos ay matapat. At naalala ko yung kaklase ko sa seminary. Where He leads, He feeds. Where He guides, He provides. Yun, sa kabutihan ng Panginoon sa kanya, nagsyabuh. Bakit? Kasi minsan tinitignan natin yung ginagawa natin sa sinasabi natin. Pero nakakalimutan natin na ang puso mandaraya. Kaya napakabilis natin minsan manghusga sa kapatid natin. Nakakalimutan natin, minsan mukhang pera din tayo. Alala mo that the love of money is the root of all evil. Na yung iba nag-imbot, sila'y nagkamali sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. At pag pumasok na ang kalumbayan na dahil sa mga bagay sa sanlibutan, doon ka naaaliwin ni Satanas at akala mo blessing sa Diyos, galing sa Diyos. Ngayon, pag may ganong klaseng doktrina, ang masamang doktrina, magbubunga ng masamang doktrina. Kaya may kasama rito, at ito'y binanggit ko na nakaraang preaching sa iglesia sa Efeso 15. Apokalipsis 2:15. Gayon din naman, mayroon kang ilan na nanghahawak sa aral ng mga Nicolaita. Hindi malinaw kung ano bang doktrina yan. Wala akong makitang reference yan. Pero isa lang ang sigurado diyan. Kapag sumunod ka sa doktrina ni Balaam, manghahawak ka sa doktrina na yan. At isang sigurado, ayaw ng Panginoon ng doktrina na yan. Yan ang sigurado. Anong instruction ng Panginoon? Simple lang. 16. Magsisi ka.
magsisi. Maaaring ang iglesia ay ibinilang ng Diyos na tapat sa kanyang sarili upang magampanan niya ang gawain ng pag-iebanghelyo, pero sinasabihan ng Panginoon yaong mga nanghahawak sa doktrina ni Balaam sa Pergamo na magsisi. Dahil ang Panginoon ay nagsabi, kung hindi ka magsisisi, ay madaling paririyan ako sa iyo at babakahin ko sila ng tabak ng aking bibig. Hindi ka nagsisi, babalik ako mabilis. At yung espada na lumalabas sa aking bibig, lalabanan ko kayo. Now, nasa pahayag tayo. At alam nyo ang ruling natin, hindi tayo nagbibigay ng interpretasyon basta-basta. Binasa na natin yung lumalabas na tabak sa bibig. Doon sa chapter 19. Makikita mo, consistent ito doon sa ating introduction kanina na sinabi ko babalikan natin. Titignan natin ito bilang paghatol sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi niya sa 22:12 ng pahayag, ako ay babalik. 22:12. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Pagbalik ni Kristo, dala niya ang kanyang mga gantimpala. E paano ko ang gawain ng tao? E pagtalikod sa pananampalataya dahil sa material. Ang sabi ni Kristo, pagbalik ko, lalabanan ko kayo ng gamit ng aking espada. Hindi ba binasa natin yan sa 19 kanina? Na yung espada na yan, hindi yan ginagamit ni Kristo sa kanyang mga anak, kundi sa Antikristo at sa lahat ng mga sumunod sa Antikristo. Nabasa natin kanina. Ulitin natin. Pumunta tayo sa 19. Kailangan maging consistent ang hermeneutics natin. Dahil maingat. 19:15. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas. At sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang kanyang mga bansa at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakadesenyo yung espada na yun para manakit, para sumugat, para pumatay. Dahil kumpara mo dun sa talatang 17, Apokalipsis 2:17. Ang sinabi niya, ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago. So yung salitang magsisi, kabaliktaran ng magtatagumpay. Or, yung nasa talatang 16, na hindi magsisisi, yun ang kabaliktaran ng magtatagumpay. Kung magsisisi ka, magtatagumpay ka. Kung hindi ka magsisisi, lalabanan ka ng Panginoon gamit ang kanyang espada at hindi ka magtatagumpay. Hindi yan tumutukoy basta sa present. Sa Revelation, pag pinag-uusapan ng pagtatagumpay, pinag-uusapan dyan yung dulong kalagayan ng lahat ng mga anak ng Diyos. Sapagkat sinasabi ni Apostol na Juan, ang mga anak ng Diyos ay magtatagumpay sa sanlibutang ito. Unang Juan 5:4. Tama ba yung talata? Oo.
Kung isipin mo, yung hindi magsisisi sa Panginoon, yung hindi magtatagumpay, kung kabalik naman ng talatang 17, babalik ang Panginoong Jesucristo, siya mismong pupuksa dyan. At yan ay consistent sa lahat ng binasa nating talata. Ngayon, pangalawa, kung gusto nyo tignan, basahin natin yung paliwanag ni Apostol Pablo sa 2 Tesalonica 2. At dito maliliwanagan natin to. 2 Tesalonica. Tignan nyo maigi kung yung konteksto kaparehas. Ngayon, aming ipinamamanhik sa inyo mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya, upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip, o huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamagitan man ng Espiritu, o sa pamagitan ng salita, o sa pamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na waring bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. So anong tinutukoy na kaarawan ng Panginoon? Yung nando sa verse 1. Yung pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at ang ating pagkakatipon sa Kanya. Maliwanag yan. Talatang 3. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating maliban ang dumating mula ang pagtaliwakas o apostasya, sa Griego apostasya, o pagtalikod sa pananampalataya, at mahahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. So sinasabi na Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, baka nag-aalala kayo na dumating na ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga Kristiyano, ginather niya na. Hindi muna. Magkakaroon muna, ayon sa binasa natin, at maliwanag sa binasa natin, na hindi magkakaroon ng igagather ni Kristo ang lahat ng kanyang mga tao, maliban na magkaroon muna ng malawakang pagtalikod sa pananampalataya at mahayag muna ang Antikristo. Maliwanag yan. Basahin mo sa English. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Yan ang historic na pananampalataya ng mga Baptist. As clear as that. Ngayon, ba't ko binasa? Sapagkat pagbalik ng Panginoon, talatang 8, to have a context, talatang 8, at kung magkagayoy mahahayag ang tampalasan, napapatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Ay sabihin mo, magkakaroon muna ng malawakang pagtalikod sa pananampalataya. At mag-isip ka, bakit maraming tumatalikod sa pananampalataya? Sinagot na kanina yung tanong, yung doktrina ni Balaam na hindi nilalabanan sa loob ng mga iglesia. Ang doktrina ni Balaam ay ang espiritu ng Antikristo sa loob ng iglesia. Mamaya may talata pa. Bakit? Kasi yung mga hindi tunay na ligtas, nagkukunwaring Kristiyano, pumapasok sa iglesia, hindi mo nakitaan ang bunga ng pananampalataya. At ginagamit lang ang biyaya ng Diyos para maging lisensya sa paggawa ng kasamaan. Sila ang unang madadaya.
talatang 9. Siya, tinutuko yung man of sin, o yung tampalasan. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan at may buong daya ng kalikuan sa napapahamak. Alam mo, pag materialistic ka, talagang pag nakita mo yung mga kahangahangang tanda ng Antikristo, sasamba ka talaga. Materialistic ko eh. Takot ka magutom. Takot ka mahirapan. Kaya pag nagpakita ng tanda, yung Antikristo, sampalataya itong mga napapahamak na tao. Hindi ko na pinapaliwanag, binabasa natin, malinaw naman mga kapatid. Bakit? Sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y maligtas. Mga kapatid, sa tagal-tagal ng pananampalataya ng lahat ng iglesia ng Panginoon sa daigdig na to, ang katotohanan ipinakalat na sa sanlibutan. Alam ng tao ang katotohanan. Ang problema, hindi niya inibig ang katotohanan. Alam ng tao ang totoo, pero nilalabanan niya sa kanyang konsyensya. At hindi niya inibig ang katotohanan. Sinabi sa banal na kasulatan, hindi ligtas ang walang pag-ibig sa katotohanan. Babasahin natin ulit. Sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. Paisipin mo, ang kagaya ng pangangaral yun nakaraang Miyerkules, mga kapatid, sinabi ng Panginoong Hesukristo sa mga Hudyo, kung ang Diyos ang inyong Ama, sana minamahal ninyo ko, sapagkat galing ako sa Diyos. At ang aking sinasalita ay salita ng Diyos, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Saan ka nakakita ng mga Kristiyano na tama ang sinasabi, pero ang puso nila, mas gusto nila ang material nila kaysa kay Kristo? Di ba, ma? Di ba nakakadurog ng puso yan? Nakita mo lang mayaman, naniwala ka kaagad. Nakita mo lang, naka-fortuner, naniwala ka, akala mo may fortune ka na. Nakalimutan mo, anak ka ng Diyos. Tuloy natin. At dahil dito, ipinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian. Alam mo sa Bible reading kanina, merong isang parte doon na nakapagpaluha sa akin. Yung sinabi ng Panginoon doon sa mga tao, hindi ko kayo kilala. Yan ang pinakamasakit na busted na mararanasan mo sa buong buhay. Kung haharap ka sa Panginoon at sasabihin niya sa iyo, hindi kita kilala. Isipin mo dito, dahil ayaw nila ng katotohanan, ang ginawa ng Diyos, pinadalhan na lang sila ng kabaliwan. Sa English, God sent them a strong delusion. Tama ba? Ayaw mo ng tama, sige, diyan ka na lang. Maniwala ka sa mali.
Akala mo isang pirasong talata lang yan? Nasa Romans 1 yan. God gave them up. Ayaw mo ng mabuti, ayaw mong pinangangaralan ka. Wala nang mangangaral para sa iyo. At kahit darating ang panahon gusto mo nang gumawa ng mabuti, masama na lang ang gagawin mo kasi ayaw mo ng katotohanan. Di ba? Ikaw, Kristiyano ka, makikita mo ang kalagayan ng mga taong wala kay Kristo. Darating ang panahon, hahanapin nila ang Panginoon pero hindi nila masusumpungan. Maraming Kristiyanong nag-aakalang ligtas sila pero totoo hindi sila ligtas. Hindi man lang nila siniyasat ang mga bunga nila sa pananampalataya. At yan ang dahilan kung bakit ipinangangaral ang Ebanghelyo sa simbahan. Sinabi na Apostol Pablo kung bakit kami we labor. At ang pastor nyo ay labor. Hindi nyo ako nakikita kung anong pinaggagawa ko sa iglesia. Pero nag-i-invest ako ng maraming panahon sa pagtuturo. Bakit? Para humarap kayo sa Diyos na karapat-dapat sa Kanya. Dahil ayoko makita na magkasama tayo sa ministeryo pero hindi pala kayo mga ligtas. At dinadaya nyo lang ang sarili ninyo. Mga kapatid, ang totoong pananampalataya magtatagumpay sa sanlibutan. Si Kristo ang nagsabi niyan. At ako umaasa na din ako diyan sa aking personal na buhay at lagi kong pinapanalangin sa Panginoon, Panginoon, ingatan mo ko. Preserve me, O God, for in Thee do I trust. Pero sabi ng Panginoon kay Pedro, huwag kang mag-alala Pedro, pinapanalangin kita para ang pananampalataya mo hindi manghina. Pero kapag nakapanumbalik ka, palakasin mo mga kapatiran. Hindi sinabi na pag nakapanumbalik ka, ulitin mo uli. So ganun mga kapatid. Kaya nakita mo paano sila wawasakin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang bibig. Sa espiritu ng kanyang bibig. Verse 12, upang manghahatulan silang lahat ng hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Maaring medyo malayo ito sa preaching ko ngayong umaga, pero binasa natin eh. Ang pananampalataya sa katotohanan, hindi lang yan basta utak lang. Kasi ang nananampalataya sa katotohanan, hindi nalulugod sa kalikuan. Ayun eh. Ang totoong pananampalataya sa katotohanan, may pag-ibig sa katotohanan. Madali lang magsabi, ako'y sumasampalataya sa Panginoon. Hey, kahit ang dyablo sumasampalataya kay Kristo. Pero nunca, hindi kahit kailan iibig ang dyablo kay Kristo. At sasabihin ng Kristiyano, ako'y Kristiyano, saved by grace, once saved, always saved. Pero mas tuwan-tuwa ka sa kasamaan, ni hindi ka nagsisisi, ni hindi ka nahihiya. Ngayon sinasabi ito ng Panginoon habang may pagkakataon pa. Sumampalataya at magsisi sapagkat babalik na ang Panginoong Jesucristo. Lahat ng pagsisikap natin sa lupang ito, hindi para kay Kristo, walang kabuluhan. O mga kapatid, hinihiling ko sa Panginoon, na sana naiintindihan niyo ang espiritu ng pangangaral ngayong umaga.
Ang doktrina ni Balaam at ang doktrina ng Nicolaitanes ay ang espiritu ng Antikristo na pumapasok sa iglesia ng Panginoon sa anyo ng mga pakikipagkompromiso. Tandaan niyo ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, sino mang magkakaila sa Kanya sa harapan ng tao, ipagkakaila niya rin sa harapan ng Kanyang Ama sa langit. Nakasulat sa Biblia yan, hindi. Totoo yan. Dahil walang taong totoong may banal na espiritu, ikakahiya niya si Kristo kahit sa harapan ng kamatayan. So help us, Lord. Pinag-aralan natin sa doctrine class ng ibig sabihin ng salitang witness ay pagpapatotoo na ang nakataya buhay mo. Kaya lahat ng mga tinawag ng Panginoon na witness, lahat sila namatay sa pananampalataya. At alam natin hindi sila nagsisinungaling because kahit patayin sila, totoo yung sinasabi nila. Kaya ang Biblia na binabasa natin, reliable to sapagkat una, kinasihan ito ng Espiritu ng Diyos. Pangalawa, sinulat ito sa pamamagitan ng patotoo ng mga tao na hindi nila minahal ang buhay nila hanggang sa kamatayan. At higit sa lahat, nang binasa natin ito, nakilala natin si Kristo. At kumilos ito sa buhay natin. At naunawaan natin na langit at lupa ay lilipas pero ang salita ni Kristo hindi magkakabula. Ngayon, ang salitang lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi tabak para manakit sa atin. Hindi ito ang araw ng paghuhukom. Subalit ito ang araw ng pagliligtas ng Diyos. Iniligtas tayo noon ng Panginoon, ililigtas niya pa rin tayo hanggang ngayon at ililigtas niya tayo hanggang sa kanyang pagbabalik. Kung kaya't mga kapatid, ang minamahal ng Diyos ay kanyang itinutuwid at ibinababalik niya tayo sa tamang landas. Ang Espiritu ay nangungusap at malinaw na sa huling panahon maraming tatalikod sa pananampalataya at magsisipagsunod sa mga mapandayang espiritu. At pinag-usapan natin kanina yung Antikristo na magpapakita muna yan bago bumalik si Kristo at kanyang kunin ang kanyang iglesia. Maliwanag sa banal na kasulatan yun. Pero ngayon pa lang may espiritu na ng Antikristong kumikilos sa sanlibutan. At dito natin mapagtatagni-tagni yun. Sinong sumulat ng pahayag? Si Juan. Si Juan din sumulat. Unang Juan 2:18 hanggang 19. Bumunting mga anak, ito ang huling oras. At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito ang huling oras. Paano mo nalaman? Talatang 19. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Alam mo, tingin ka ng tingin, baka yung papasabaw mayo ng Antikristo. May nagsabi pa, baka si Trump ang Antikristo. Ang sabi ni Juan, maraming Antikristo sa loob ng iglesia. Yun yung pagka nakatikim ng konting hirap, naglalaya sa iglesia. Bakit lumayo sa salita ng Diyos? Nakita niyo yung doktrina ni Balaam. Meron dong gantimpala sa sanlibutan. Nagkamali sa pananampalataya. Para kang si Judas. Talagang si Judas talaga baptist eh. Paano maliwanag? Nasa ng mga Antikristo? Di ba? Galing yan sa loob ng
Walang ibang sisirain ang dyablo kung hindi yung mga tunay na iglesia. Kaya huwag kang magtaka kung lumalaban tayo sa mga gawa ng dyablo sa pananampalataya. Bakit Kristiyano tayo eh? Hindi mo, baptist ka, parang pakiramdam mo, parang walang pinagkaiba sa Pentecostal. Hindi ka nagtaka. Di ba? Kaya mga kapatid, si Balaam, ginantihan ng Panginoon yun. Sapagkat nung sinakop ng Israel ang Moab, nadamay si Balaam doon. Ganun din naman. Ito, mga nagpapakilalang Kristiyano na hindi naman pala talagang Kristiyano, na napunta lang dahil sa ano-anong masasamang hilig, ginamit pa si Kristo para sa pansarili niyang kalibugan. Ginamit pa yung biyaya ng Diyos para pakinabangan niya yung biyaya ng Diyos. Pagkahinatulan ng Panginoon na sanlibutan, kasama siya, kagaya ni Balaam. Mga kapatid, tayo'y pinawalang sala ng Panginoon sa pananampalataya lamang, sa biyaya lamang. Sabi ng Biblia, ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago. At siyang bibigyan ko ng isang batong puti at bato na may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakaalam kundi yaong tumanggap. Hindi ko papangahasan na ipaliwanag itong part na ito sa ngayon. Maliban sa mga bagay na alam na natin at naipangaral ko ng mga nakaraang linggo.